Paano ba natin malalaman kung sira na po yung capacitor gamit po yung multimeter natin? Tuturo ko po kayo. Siyempre, isiset muna natin yung multimeter natin sa capacitance. Yan, nakalagay na sa capacitance. Tapos yung capacitor po tinitest natin, capacitor po to ng washing machine. Meron po siyang 4.5 UF na value. Ngayon, ditest na natin. Yung dalawang test probe, ilalagay mo lang sa magkabilang wire. Tapos, test na natin. Test na natin. Yon, 4.28 UF. Ibig sabihin, good pa po itong capacitor na tinitest natin. Kasi ang value po nito, 4.5. Kapag masyado pong malapit sa value, ibig sabihin good pa po yon. Pero pag sobrang baba na, katulad ng 2.8, 2.7, 3, yan, ano na po yon, hindi na po good yon, sira na po yon. Dapat mas malapit po yung value niya dun sa value na tinitest natin. Ganun lang po kasimple, paano natin malalaman kung sira na may capacitor. Ang kagandahan sa multimeter po na gamit ko, automatic na po itong nag-a-adjust, automatic na po siya nag-reading. Wala ka nang pipihitin. Hindi ka tulad sa old model, marami po tayong pinipihit. Tsaka kompleto na po to. Pwede po siya sa battery ng motor, battery ng kotse, kuryente sa bahay, resistance, continuity para malaman natin kung may putol yung isang linya, frequency, capacitance, diode test, NCB, nakaka-detect po siya ng kuryente, tututok mo lang. Tapos meron po siyang live detector. Kung interesado ka sa ganitong tester, ipapakita ko sa iyo kung gaano ka-accurate. Ang kagandahan sa tester natin, pwede po siya automatic, pwede po siyang manual. Kapag naka-automatic, apat po yung matitest mo nang wala ka nang pipitin. DC, AC, resistance at saka continuity. Susubukan muna natin yung DC, yung direct current. Meron po ang battery dito, 1.5 volts po to. Subukan na natin. Yun, nakita nyo? Automatic po siya nag-reading. At saka automatic, tumapat po siya sa direct current. Na-recognize siya po agad na battery yung tinitest natin kahit wala na tayong pinipihit. Ganyan kaganda yung automatic tester natin. Subukan naman natin yung kuryente sa bahay. Ganun po ulit, wala na tayong pipihitin. I-test na natin. Yun, nakita nyo? Automatic nag-reading at saka automatic tumapat po siya sa AC symbol. Subukan naman natin yung resistance. Meron po ang pulsar ng motor dito. Ganun po ulit, wala na tayong pipihitin. Yung red na test probe, lalagyan mo lang sa positive. Ito naman pong black, lalagyan mo sa negative. Yun, nakita nyo? Automatic nag-reading. At saka automatic, tumapat po siya sa ohm symbol. Na-recognize siya po agad na pulsar ng motor yung tinitest natin. Subukan naman natin yung continuity para malaman natin kung may putol yung isang linya. Kung wari itong wire na to, aalamin natin kung may putol. Yung dalawang test probe, ilalagay mo lang magkabilaan. Yun, tumunog. Once na tumunog, ibig sabihin good po yun, walang putol. Pero pag hindi po tumunog, ibig sabihin may putol po yun. Kaya madali mo na malalaman kung may putol yung isang linya kahit hindi mo nabuksan yung buong harness ng motor. Tapos na po tayo sa apat na function automatic. Ngayon kapag gusto mo mapagana ibang function, pipindutin mo lang tong red button na to nakalagay function para maging manual. Tapos isa-isa na pong lilipat yan. DC, AC, resistance at saka continuity. Tapos dito po tayo sa frequency, susubukan natin. Ang standard po na frequency sa Pilipinas, naglalaro po sa 55 hanggang 60. Susubukan na po natin. Yung red na test probe, tutusok mo lang. Yun, nalagay nyo, 59. Ganyan po ka-accurate yung multimeter natin kahit sa frequency. Subukan naman natin yung diode test. Ilagay natin sa diode test. Tapos meron po tayong diode dito. Yung red na test probe, ilalagay mo lang doon sa walang stripe. Yung black naman po, ilalagay mo doon sa may stripe. Yun, nag-reading. Ngayon, babaliktarin po natin. Kasi yung good na diode, kailangan kapag binaliktad mo, wala po siyang reading. Test natin. Yun, nakalagay OL. Ibig sabihin, itong diode na tinitest natin, good pa po to. Pero pag nag-reading po yan, ibig sabihin, yung diode na tinitest nyo, ano na po yun, sira na po yun. Subukan naman natin yung live detector. Itatapat mo lang dito sa live. Tapos yung nilagpasan nating NCB, mamaya ituturo ko po sa inyo paano po gamitin yan. Dito muna po tayo sa live. Yung red na test probe, ilalagay mo lang sa outlet. Yung po itutusok natin. Yung nag-alarm. Once nag-alarm po yan, ibig sabihin, may power po siya na-detect. Kaya madali mo malalaman kung asan yung live or asan yung neutral. Kapag live to neutral po ang linya sa inyo, yung neutral po mas mahina. Dito po kasi sa Nueva Ecija, live po yan. Kaya kung electrician ka, magagamit nyo po itong function na to. Mas mapapadali po yung trabaho nyo. Ang pinaka-exciting part po dito yung NCB. Nakaka-detect po siya ng kuryente. Itatapat mo lang sa NCB na function, tapos itututok mo sa outlet. Yun, nag-a-alarm po siya once nakaka-detect po siya ng power. Kahit sa wire po, kahit di mo nabalatan. Diba?
Ganyan kaastig yung multimeter natin, nakaka-detect pa po ng kuryente. Kaya kung electrician ka at meron kang gagawin na linya ng kuryente at nag-aalangan kang hawakan yung wire, tutukan mo muna ng multimeter para masigurado mo kung may power na dumadaloy. Magiging safe ka. Nakita mo naman kung gaano ka-accurate yung multimeter natin. Kaya kung mahilig ka mag-DIY na ma-appliance sa loob ng bahay nyo, o kaya gusto mong matuto mag-wiring sa motor, ito yung multimeter na bagay sa'yo. Kahit beginner ka, kayang-kaya mo. Lalagay ko na lang po yung yellow basket natin sa baba kung interesado ka. Huwag niyo po kalilimutan yung model po natin, HT125B. Baka magkamali po kayo ng checkout.